Hi, I'm Lisa. Bago tayo magsimula, ipapakita ko muna kung ano-ano yung mga gagamitin natin mga materials. Yung una, yung crimping tool. 3-in-1 siya. Pwede pang cut, pwede pang lock, tsaka pang balat. Tapos, yung RG45. Tapos, ito yung cable. Cable tester. There are two kinds of Ethernet cables. You can make straight through and crossover. Una is babalatan natin yung cable gamit ang crimping tool. Pangalawa, paghiwalayin natin yung mga nagkabuhol na kulay at ipapares natin yung magkakulay na wire. So, ito na yung pagkakaayos ng straight through cable. After natin maiayos yung kulay, ipapasok natin siya sa RG45. Ito na yun. Tapos, pagkatapos natin maayos ang pagkapasok ng wire sa RG45, ilock natin siya gamit ng crimping tool. O, ayan, nilock na siya. Tapos, uulitin natin siya sa kabilang dulo ng wire. So, pag natapos na tayo sa dalawang dulo, ilalagay natin siya sa cable tester upang malaman natin kung tama ang ginawa nating straight through cable. Ito na yun. Test natin kung tama yung ginawa niyong straight through. Tapos, ayun na yung output na ginawa nating straight through cable. In crossover naman, yung mga materials, kagaya lang din siya ng RG45. Kagaya lang din siya ng straight through. Una, kagaya ng straight through cable, syempre babalatan natin siya gamit ng crimping tool. Ayan na yun. So, ito na yung cable natin na nabalatan. After that, paghiwalay natin ang mga nabubuhol na kulay. Ayan na yun. Tapos, ikakat natin yung wire gamit ang crimping tool. Yun. Pagkatapos natin itong paghiwalayin, so, ito na yung nakat na wire. Ito yung tamang kulay at pagkakaayos sa crossover cable. Kung napapansin nyo, iba yung kulay ng isang dulo ng cable natin. Hindi siya katulad ng unang ginawa natin sa straight through. Tapos, papasok natin siya sa RG45. Ayun na yun. Pinasok na siya. Saka siya ilalock gamit ang crimping tool. Yun. Tapos, ito-test natin gamit ang cable tester. Tapos, ayun na yung kinalabasan o output ng ginawa nating crossover. The end.